para sa sambayanang Pilipino. Narito ang mga programang kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan. Mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Simula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, bibida ang mga kabataan sa New Bandido kasama si Pia Morato. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mga balita at makatotohanang komentaryo ihahayag sa Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Maaasahan at mapagkakatiwalaang public service ihahatid sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Katapat at Karancho kasama ang inyong katapat Mayor Fred Lim at inyong Karancho Miguel Hill. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, babaha ng limpak-limpak na papremyo at kasiyahan sa Shalala and Friends kasama ang Shalala ng buhay nyo. Alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, mga nagbabagang balita ang ihahatid sa Balita sa Tanghali kasama ang inyong Karancho Miguel Hill. Sariwain ang mga awiting nagbibigay inspirasyon sa saliw ng musika noon at ngayon. Alauna hanggang alas 2 ng hapon kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro. Kayo naman mga amiga, usapang babae sa Girl Talk alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kasama si Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Mga pinakahuling entertainment updates at pinakasariwang chika ihahatid sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Showbiz Galore kasama ang nag-isang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, mga pinakahuling kaganapan sa maghapon, ihahatid sa Balita alas 4 ni Tolitz Laurenio. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, mga katanungan ng lipunan, bibigyan ng kasagutan sa 8 Diretso kasama sina Joey Falcon at Percy Lapid. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, usapan para sa wastong kalusugan, ihahatid sa inyo ng Klinika on Air. Samahan ng mga batikang doktor ng bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Mga dekalidad na programa sa radyo na gagabay sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Dito lamang mapapakinggan sa DCRJ 810, ang himpilan ng bawat Pilipino. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinan mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Magandang umaga mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po si Peter Talastas. Magandang umaga po at welcome sa Lapid Fire. Ito po si Atong Ma. Umubo-ubo ka muna dyan, Atong Ma, ha? At para Nagkakaroon ako. Lumuwag-luwag ng konti ang ating mikropono. Bueno mga kaibigan, muli po kaming mag-aanyaya sa loob ng 1 oras sa pagtatanghal ng ating pong palatuntunan na
natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Siyempre po, bukas ang ating mga landline at ang ating text line para po sa mga nais magbigay ng reaksyon. Mamaya-maya po, ibibigay namin sa inyo yung ating mga numero kung saan maaari kayong tumawag at magpadala ng inyong mga reaksyon. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan mga kaibigan, samahan po ninyo kami hanggang alas 10 ng umaga sa pagtatanghal ng palatuntunang Rapid Fire. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Rapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Rapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Bueno mga kaibigan, napakarami po ang tila tumatanggap sa hamon. Kumbaga sa tawag ng tanghalan, ang hinamon, 2 linggong walang lamon. Maagaw kaya nila ang bag ng ale o manatili sila sa bilangguan? Yun po mga kaibigan, itong hamon na sinasabi natin sa politika. Kasi hindi ba napakaraming dumideklara ngayon ng mga kakandidato kung saan ang posisyon, lalo na sa Vice President, mukhang siksikan sila dyan. At mukhang hindi ho makakatapos ang COMELEC ng iimprentahing balota. Dahil hindi kasya pangalan. Nagsisiksikan sila. At may humahabol pa. May ayaw dumiklara na tila tatakbo, na tila hindi. Pero ito, mga bumibilib ako sa mga matatapang na tao. Kasi meron dumiklara ngayon na kakandidatong presidente. At hindi lang yan, ipinagyayabang niya na kumpleto na raw ang kanyang line-up para sa mga kandidato sa kanyang ticket sa pagkasenador. At may vice president din siya. Meron. Ang hindi lang natin alam, kasi nga po, hindi pa raw niya ihahayag ito ngayon. Baka kopyahin ng iba. Hindi natin malaman. So, ano yan, suspense. Suspense po ang announcement nitong isang presidential candidate. Ang tatakbuhan po, presidente, from congressman na sectoral, yung party list. Tatakbo siyang presidente. Mukhang doon pa lang ang laki ng hakbang Giant step. Malaki kaya paan ito? Ang katikit niyang busy daw, religious leader. Hindi sinasabi kung sino. Di si ano na yun, alam ko na kung sino yun. Sino kaya yun? Bueno, yung tinutukoy po natin na yan, mga kaibigan, yan po mga ibabalita namin sa inyo at pag-uusapan namin. Ngayon, kung meron kayo nais na isingit na gusto ninyong pag-usapan namin dito, kasama kayo, abay welcome po yan sa pamamagitan ng ating mga landline natin dito po sa Impilan. Pwede kayong tumawag ang numero ito 4120288. Yan po yung landline natin. Pwede kayong mag-air. Wala lang po tayong bastusan dito. Kayo kasi panauhin namin pag tumawag kayo rito. Tama. At kami naman dito ang nasa loob ng bahay, kumbaga. Kakatok kayo, bubuksan po namin ang pinto at patutuloyin namin kayo. Hindi po para tayo magbastusan. Tayo po ay
uusapan, baka sakaling itong pag-uusapan natin magkaroon ng kabuluhan sa lipunan Oo, at sa ating tama. bansa. Ang hinahanap po natin dito ay hindi basag ulo. Ang hinahanap po namin ay yung may matututunan tayo pare-pareho. Tama. Malalaman namin, gusto rin namin malaman ang mga problema ng ating mga kababayan, pwede ninyong ibahagi yan dito. Wala nga lang hong regalo yan nakapalit. Oo. Kasi hindi ho ito programa ni Willie Revillame. Para magdadrama. Wala akong drama rito, ha? Wala Dito ikwan lang, ha? Mga suliranin na ika nga pwedeng tumawag ng pansin sa mga nasa pamahalaan at nasa mga kinauukulan natin. Ano ho? Ang text line po naman, ito, isulat ninyo. Kasi ang daming hindi nakakaalam, hindi raw sila makapasok. Ewan ko, hindi naman problema sa pag-text yung di ba? Minsan meron traffic. Talagang talagang walang kwenta naman talaga mga serbisyo telcos rito dito. mga kaibigan. Anin natin na yung serbisyo. Yan pinagtsatsagaan lang talaga natin Dahil wala tayong ibang choice. Wala ka naman pagpipilian, di ba? Oo. Well, ito po ang text line natin, ha? 0977 342 1644. Gusto nyo ulitin ko? Ulitin natin. 0977 342 1644. Ano pa ba mga balita? Ito yung mga tatakbo si Manny Pacquiao. Yan. Whether you like it or else. Or senator. Ano to Sa ayaw nyo at sa gusto, tatakbo ko. Yun lang yun. Hindi na yung wag na tayong maglokohan na kesyo isasabit ko na ang aking glove Ba? pagka ako'y nahalal na senador. Sabi mo, Pero yun may pasubali na ako'y may laban pa may isa pa Kaya raw. hindi pa ako muna titigil Hmm. hanggang sa eleksyon. Ngayon, pag ako naman nahalal, para bang may bargain pa tayo Para bang binigyan pa tayo ng problema ni Pacquiao. Oo. Na kung sakaling ako iboboto nyo, manalo ko dahil mga sira naman ang ulo nyo para bumoto sa akin, abay isasabit ko na yung glove. O di may utang na loob kayo sa akin. Oo, Di ba? nakasabit. Kasi sinabit ko na May pakinabang ba yun, yung isabit mo yung glove? Siya lang naman ang may pakinabang Siya dun lang. Siya lang kumikita. Kaya nga, ba't mo ginagawang kondisyon yun? At, Ano yan? yung ba programa mo, isabit ang glove? Dapat pati ikaw sabi. Pati ako. Lintik po Ewan ko kung naiintindihan niya ng mga butante. Oo. Naiintindihan lang kadalasan, tatakbo si Pacquiao. Oo. Di Pacquiawin nyo na yan. Oo. Di ba? Para magka-leche-leche na itong Pilipinas talaga. Di ba? Oo. Gagraduate yung isang inutil, kanila, papalitan ng isa pa. Alam mo, sa mga Inutil butante pareho. ko magkaminsan, wag naman po kayo magagalit. Oo. Para bang yung mga pagpili natin ng kandidato, para lang ba tayong kuwan Oo. para lang baliwala lang sa atin Parang laro lang. Walang kabuluhan Para sa atin, kung ano magiging kahihinatnan, kapalaran ng ating pong bansa. Kaya ganyan naman yan mga kaibigan So yan po mga balita, tatakbo si Pacquiao, ano pa? Tatakbo raw, ito yung binabanggit natin si Roy Siñeres na presidente. At siya raw meron ng kumpletong Senatorial line slate. up ng mga senador, kasama na po ang Vice President. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Bueno, mga kaibigan, yun po, pinakahuling nabalita namin na muntik ho kaming malaglag sa upuan kanina. At yung kape yung iniinom ko, muntik ko maibuga kaya atong Ayun. Nung mabasa ko po yun, Roy Siñeres to run for president. Oo. Bakit, Anya? Wala bang karapatan yan? Meron ho. Naku, karapatan. Puro tayo karapatan di lahat tayo may karapatan. Di ba? Kung puro na lang karapatan, lahat tayo may karapatan.
Pero bago natin ipagpatuloy ang pag-uusap natin sa mga pinag-uusapan nating issue ngayong umaga, yung SS pa nga pala, no? Problema yun, may tumawag sa ating kahapon, di ba? Oo. SS, ano masasabi raw natin dahil iniipit yata ni Juan Poncio Pilato Enrile yung pong bill para sa pagdaragdag ng 2,000 piso doon sa mga pensyon ng ating pong mga Retirado. yung mga contributor, di ba? Sa SSS. Yan po, pag-uusapan natin lahat sa aming pong pagbabalik. Pagkatapos lamang ng ilang mahalagang mensahe mula po sa 8 Media Broadcasting Network. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks, pinagsanib na puwersa para sa sambayanang Pilipino. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dan. It's 9:30 in the morning. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Paalala po, galing sa V-Fresh. Sama-sama tayo magabot ng kabutihan, karunungan, kasipagan. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hilinga. Kabutihan, Para sa kapayapaan. karunungan at edukasyon. Upang may progreso. Kasipagan. Upang umasenso. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hilinga. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh. Masayang pag-usapan ng pag-asenso ng bayan lalo na't may nginunguya tayong V-Fresh. Kahit mainit ang usapan, palamig pa rin ang bibig. Presko ang palitan ng mga ideya at kaisipan. Makipagtalakayan, mag-V-Fresh! DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks, ang himpilan ng bawat Pilipino. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Alas 19 na po sa Japan. Sa Pilipinas po, Luzon, Visayas, Mindanao, kasama po ang Saba, alas 9:19 na po. Bueno, mga kaibigan, narito na ang ating mga pag-uusapan. Mayroon din tayong tatawagan, mga makakapanayam natin sa umagang ito. At yun nga, pinag-uusapan yung SS, unahin na natin dahil maraming, kapakanan ng maraming mga nagkukontribusyon, pinag-iipunan yung kanilang kinabukasan, pagtanda, pagkatapos po, yung kakapiranggot na gumawa ng batas, akala mo napakalaki nung ibibigay, 2,000 lang naman yun, yung idadagdag na yun. At pagkatapos, ewan ko kung ano ang dahilan po ni Juan Poncio Pilato Enrile at bakit po ika nga pinipigil niya pa na maipasa yun. Yung kakatiting na pakinabang ng mga tao, sana kung manggagaling sa bulsa nyo yan Hindi ho galing sa bulsa nyo yan. Yan pera nila na pinag-ipunan nila. Anong karapatan ninyo na sikilin yung batas na yan, pagsasabatas niyan? Ewan ko, kasi po ang mga official dito sa pamahalaan natin, hindi naman lahat yan. Katulad niyan, nagmamalaki ka pa, may kaso ka nga. Nako.
kinu-question nga yung paglaya mo. Dito ka lang makakakita na may kasong Mayabang. nagyayabang pa sa Senado. Nakabuka pa kilikili. Akala mo may malaking ipit-ipit na pakwan sa kilikili. Sila pa mayabang. Ha? Sila pa mga hambog. Sila pa mga nagmamalaki. Kaya nga, sabi namin sa inyo, dapat yung mga kandidato, pati yung mga papasok sa gobyerno, padaanin nyo muna yan. Sa seminar. Para malaman nila kung ano mga tungkulin nila. Hindi nila nalalaman Kandidato ng kandidato, o kaya alaman nila, binabaliwala Kaya maganda yung nakasuhan din ng paglabag sa Code of Ethics and ano yun? Code of Conduct. Conduct and Ethical Standard to si Francis Tolentino. Kasi para malaman ng marami na hindi baliwala yung batas na yan. Iyan ang pamantayan ng isang nasa gobyerno. Yung batas na yan. Kung hindi mo alam kumbaga yan, yan ang Biblia nila no? Kung hindi mo alam yan, tanga ka. Ngayon, kung alam mo naman yan at hindi mo naman ino-observe, hindi mo naman sinusunod yan, gago ka. Di ba? Yun lang yun katulad niya, no? Sipin mo, di lalo na siguro kung pera nila ito na manggagaling sa gobyerno. At saka ito anong karapatan nilang mangipit sa batas na ganyan? Sa kakarampot lang yung idadagdag doon sa pakinabang ng mga ng mga empleyado, yung mga miyembro. Isipin mo, mga kaibigan, puro pansarili. Oo, pero di ba senador na si... May layunin yan may intention, may motibo yan krimen din yan Krimen sa bayan yung ginagawa mo. Pag sa welfare ng nakararami, hinarang mo. Tsaka ang ibibigay doon, hindi naman manggagaling sa ibang pondo ng gobyerno. Pondo rin ng SSS yun. Contribution din Ibig nila sabihin, yun pera din nila. Galing yun bakit parang pinapanigan pa ni Enrile yung mga kumukuha ng malalaking allowance, mga bonus na opisyal ng SSS. Na wala mang ginagawa. Yung mga mga kaibigan. Yung mga GOCC, Government Control Corporation, lalaki lang yan. Allowance. Hindi na yan, dito na sa SS. Unang-una, hindi nila pera yan. Perang pinag-ipunan yan. Trust fund yan ng mga tao na nagmiyembro dyan sa SS. Alam mo, ang balita, 30% yata ang koleksyon nito Doon sa mga paniningil na dapat nilang gawin. Yung mga, kasi marami nag-violate na kumpanya o korporasyon, hindi nila nire-remit yung kinakaltas nila sa mga empleyado nila. Ewan ko lang si malapitan ng Caloocan kung nagre-remit ito. Kasi yung pinalitan nyo nung araw, ayaw mag-remit nun Ayun yung nasuspindi sila no? Ngayon, ito hindi ba ang lalaki napabalita yan? Ang lalaki ng kinukuhang bonus. Tama. At saka kung ano-anong mga perks nitong mga nakaupo sa SSS. Pagkatapos yung tao na mismo dapat makinabang doon, ginigipit nila Naku. Hindi ba? Mga kaibigan, anong katwiran may dahilan yan, may motibo si Enrile. Anong motibo niya? Para magkaroon ka ng bargaining power, mga leverage. Meron ka na namang gustong arborin. Bubuisit lang. At ginagamit mo, personal mo yon. Personal mo yon kung nambubuisit ka. Wag mong idama yung taong bayan. Kung galing ka doon kay Noynoy, di si Noynoy awahin mo. Alam ninyo, mga kaibigan, pag pumasok ka sa pamahalaan, dapat nakahanda ka. Tama. Ang una mong iisipin, hindi yung sarili mo. Yung kapakanan. Ngayon, kung hindi mo pwedeng ihiwalay ang sarili mo, ang personal mo, doon sa tungkulin mo na maglingkod ka sa mamamayan, lumayas ka sa gobyerno. Wala naman pipigil sa iyo Tama. Katulad si Francis Tolentino, wala naman pumipigil sa yung gawin mo yung yung makipagtihayaang ka rin
sa Playgirls. O ano man ang gusto nyong gawin. Nilaro. Kahit ba maglingkisan pa kayo, kahit na, ano pa gawin ninyo, kahit tumakbo kayo ng sabay na hubot-hubad. Wala kaming pakialam dyan eh. Hanggat hindi po kayo, hanggat hindi po nadadamay ang public service, ang public office. Kasi ang binababoy mo, hindi yung pagkatao mo lang eh. Binababoy mo yung opisina eh, kamukha ni Erap. Nung naupo sa Malacanang, ginawang beer house yung Malacanang. Casino, beer house. Pati mga babae, doon dinadala. Sugalan. Di ba? Walang ginawa. Yun po eh. Wala kaming pakialam kung gusto nyo gawin yan. Kung gusto mo mag-asawa ng 10, kamukha ni Erap. Lahat ng kursunada mong babae, gusto mong dahasin. Wala kaming pakialam. Kasi may krimen ka naman pananagutan sa batas eh. Ang problema mo, 2 krimen ang ginagawa mo. Gumagawa ka ng krimen sa taong bayan at saka sa batas. Kung wala ka dyan, di isang krimen lang yan. Hindi ba? Tama. Ang problema sinasangkot nyo pa taong bayan sa katarantaduhan ninyo, hindi ba? Ayan mga kaibigan, nasan ba tayo? Nakalimutan ko tuloy. Minsan pagka nagtatalong, hindi ako pwedeng politiko eh. Kasi pag nagtalumpati ako, nakakalimutan ko kung saan ako nanggaling. Pagkampanya yan, di mahirap. Kaya hindi ako mananalo eh. Pag ako tumakbo, hindi ako mananalo ba? Buti pa si Senyeres naniniwala, mananalo siya eh. Mananalo siya kasi matalo man siya sa boto, panalo sa pondo. Walang talo. Yan ang mga takbong walang talo, di ba? Takbo lang ng takbo ba? Bawal ba tumakbo? Ba hindi! Mabigat ang pangako Takbo ng takbo ba? Ang sabi ni Senyeres, pagka siya naupo, yung mga contractualization, pagbabawal niya. Kailangan ng mga regular, lahat ng empleyado. Mabigat Gagawin niya. Nabigat ang karon. Wala nga kwenta yun eh. Labor lang yun eh. Labor policy lang yun eh. Wala. Tapos sasabihin nito mga OFW. Walang kinasangkapan yan kundi OFW eh. Naging OFW ba yan? Hindi. Naging ambassador. Naging labor official. Labor official, imbes na kakampi ng OFW, yung kalaban lagi yan eh. Kita mo ngayon, may balita na naman doon sa Middle East. Yung 2 yatang domestic helper, nagsumbong sa embassy. At doon sa pinagsumbungan nila, sinabi nila sila pinahirapan ng employer. Tinatanggalan pa yata ng kuko eh. Oh my God. Yung isa, montik ng gupitin ng dila. Ay! May sayad yung amo niyan. Hindi, kasi hindi naman mga sibilisadong tao talaga yung Middle East. Kailan lang mga naging bansa yan eh. Di ba? Mga asal hayop yan eh. Kung hindi ka pumunta ron kasalanan mo lagi pagka nagkaroon ng aksidente. Kung wala ka rito, na mangyayaring aksidente. Hindi ka nagpunta rito, hindi ka mapapahama. Hindi ka magugulpi. Di ba? Wala kaming gugupitin na dila. Ay, nako. Yung isa raw, pinagpapalo ng tubo sa ulo. Yan po mga kaibigan eh. Ano nangyari? Nagsumbong sa embassy. Alam mo, ginawa nung pinagsumbungan? Ano? Imbes na ipatawag yung employer. Ni-report sa pulis, dinala sa pulis. Yung dalawa. Yung dalawa. Kinulong ng pulis ngayon. Sila pa yung akusado. Hindi makalabas. Nako. Akalain mo nagre-reklamo sila. Ang gusto na mangyari nung taga-embahada, maging police matter. Kaya nga kayo nandyan eh. Sa embassy. Meron tayo kaya nga nagtatalaga tayo dyan ng mga welfare officer tsaka ng mga labor attaché. Tama. Hindi ba? Yan ang tutugon sa kaso ng mga nagrereklamo, mga inaabuso, mga inaapi. Doon kayo dudulog. Pagkatapos ang ginawa, nagrereklamo ka, bakit? Yung amo namin reklamo, halika na. Dinala sa pulis. Naku po. Kinulong ngayon. Nako. Kaya, nagreklamo ngayon itong dalawa laban doon sa labor official. Embassy official na yun.
mga kaibigan. Ewan natin kung may mangyayari po Ano doon. sabi nitong Senyeres na to? Siya yung party list representative. Wala naman. Narinig mo ba nagsalita yan? Pati doon sa mga balikbayan box. Oo. Papalibasa, hindi mo alam kung ano talaga yung pakiramdam ng mga OFW. Ikaw naging official ka ron. Naiuwi mo lang si Sara Balabagan eh. Akala mo, alam mo na lahat. Akala mo, pwede ka na. Di ba? Mga kaibigan, mga plastic yan eh. Gatchal yan ba apelido? Kaya namamahal ang kilo ng plastic dito eh. Dahil sa mga yan eh. Pero mga kaibigan, magbabalik ko tayo pagkatapos lamang pakinggan ninyo ang mga pagbabalita ng BBC, British Broadcasting Corporation. Walang-wala ho kami rito. Kayo, ano kayo? Mga Pwe! This newscast is brought to you by the Philippine Charity Sweepstakes Office. Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Now, global headlines on DZRJ 810 AM. Here's the BBC Minute. Gracian Harry here with BBC Minute. The UN envoy to Libya has proposed the formation of a national unity government after months of difficult talks. Russian cruise missiles launched from the Caspian Sea towards targets in Syria have crashed in Iran. That's a claim by American defense officials. Russia denies this, but an Iranian news agency said an unknown flying object hit a nearby village. So, what do we know about Liverpool's new manager, Jurgen Klopp? Well, apparently he's a colourful character, exuberant, explosive and successful. He exceeded expectations at Borussia Dortmund, leading them to 2 Bundesliga titles. Researchers say DNA from a man buried thousands of years ago in Ethiopia has provided new evidence of huge migration from the Middle East to Africa about 3,000 years ago. Course of it remains a mystery. Now, this could end up being the world's most expensive biscuit. The crackers that survived the Titanic sinking in 1912 could be sold at an auction for an estimate of between $12,000 and $15,000. 0059G. BBC Minute. The BBC Minute. Your quick news fix on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. That newscast was brought to you by the Philippine Charity Sweepstakes Office. Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo tungkol kay Ambassador Senyeres at ngayon party list representative. Tatakbo raw presidente, bagay eh. Ano yan eh, karapatan nyo nga yan eh. Lahat naman tayo may karapatan eh. Pero may karapatan din kami. Magsalita, di ba? Naibasura kayo. Unang-una, hinahamon ko yan. Kayo ba may sinabi? Doon sa abolition ng OWA at saka ng POEA na nakapaloob sa Migrant Workers Act of 1995? Kayo ba anong ginawa ninyo? Di ba? O ngayon, na ano pala yun? Dapat, supposed to be, year 2000, abolish na po sana ang POEA at ang OWA. Supposed to be. Kasi may batas eh. Tama. Migrant Workers Act of 1995. Nangyari? Dahil sa mga yung pagpapatalsik kay ERAP, mukhang hindi napansin yun. Natabunan yung issue na yun. Hanggang sa ma-realize nila na meron palang ganun, tumatakbo pa yung opisina, expired na. Kumbaga sa gamot ito eh. Hindi na pwede. Hindi na expired na yung gamot. Expired na eh. Expired, no? Hindi ba? Pero nangolekta. Yung pera hindi nag-expire, no? Abolish na sila. Lusaw na sila, nangungulekta pa, di-extortion na yun. Ha? Ano tawag mo ron? Nasaan yung pera na kinulekta ninyo na mga kontribusyon sa OWA? During that period na hindi pa naaamyendahan yung yung batas. Tapos inamyendahan pala ng 2 beses. Idinisenyo nila
para magpatuloy ang existence ng POEA tsaka ng OWA. Kasi gatasan nila yung OFW, tapos sasabihin nyo, walang kwenta yan. Nako. Di ba sinasabi niyang Palasyo, walang kwenta raw yan? Si Noynoy nga, sabi pa yan daw yan daw OFW. Kaya raw sila umalis ng bansa dahil gusto nila, hindi dahil sa wala silang trabaho. Ano? Yun namang si Lasierda, nagsalita rin yan. Nung no remittance policy, baliwala daw yun. Baliwala daw ang remittance. Bakit? No remittance holiday pala. Diyan pa lang sa existence ng POEA at saka ng OWA, hindi totoo yung sinasabi nyo. Bakit? Ba't kayo nangungulekta? Hindi ba? Saan napupunta yung kinukulekta? Dapat pa nga yung kinukolekta nyo sa OFW, hindi naman kayo dapat ang humawak. Swelduhan ng mga OFW. Dapat gobyerno nagpapasweldo sa inyo. Di ba? Sa OWA pala, OWA. Oo. Di ba? Kasi pera nila yun, di ba? Ngayon, minagic yun Ba't wala tayo naririnig doon tungkol doon kay Roy Siñeres? Kung talagang itong taong ito kumakatawan sa kapakanan ng mga OFW. Ngayon tatakbo ka, sinasabi, ang vice president daw na posibleng makatambal niya, religious leader, sino yun? Di ba bilas ang niya ng balain niya si Mike Velarde? Dati niya nakaaway yan Kaya nawala siya sa buhay party list, di ba? Nag-away sila sa pera. Pwesto. Yung anak niya ang dating ron Isa sa kandidato. Naging congressman yun. Naging congressman ba yun? Buhay Walang party wala sigurong performance. Pork barrel, hindi nahawakan. Nakibilardo lahat. Kaya sila nag-away. Hindi, tsaka tinanggal. Tinanggal sila, ibinenta ni Velarde yung pwesto. Si Velarde, lakas kumita niyan. Lakas kumita yan. Nininegosyo lahat, lahat tsaka yan, negosyo na niya yung politika, ginagamit pa niya yan bilang impluensya sa ibang mga congressman. Halimbawa, yung pork barrel ng ibang congressman, tinitira nila yun dyan sa DPWH nila dinadala yung pondo di ba isa sa mga nagyayabang dyan, yung kaibigan ni Diego Cagahas dyan na tarantadong si Opet, si Opet Ungas. Di ba? Yan, yung lumapit sa akin nung araw, nagbibigay pa ng, sabi ni Diego Cagahas yan, pagkatapos niyang ipakausap sa akin, paano niya yung envelope na iniwan? Nandun sa kotse yung iniwan na envelope. Meron bang iniwan? Kako, sa'yo na yun. Ba? Kasi natunugan ko, wala siyang balak talagang ibigay Dahil kung talagang ibibigay niya yun, bit-bit mo yun. Bakit mo iiwan sa parking lot sa loob ng sasakyan mo? Di ba? At saka pangalawa, hindi naman ako interesado ron dahil gusto ko lamang siyang ibig sabihin, yung bigyan ng konsiderasyon, ng konsolasyon, dahil sa may pinagsamahan naman kami, di ba? Nakiusap siya sa akin na kung maaari, wag ko nang ipagpatuloy ang pagbubulgar kay Opet Ungas tsaka na ginagamit na tagalakad ni Velarde. Name dropper din yung tarantadong yun Si Gerson daw, kilala yun ngayon ito po. Pati yung si Gerson sinabi pa sa akin, pakialam ko, baka pag-untugin ko pa kayo Di ba? Ngayon, ayun, sabi ni Diego Cagasian, binayaran ko pa yung cheat namin Hindi pa siya nag-libre di binayaran ko na. Nagkahiwalay na, sumabay sa akin si Diego maglakad. Walang yan, yung bata ni Erap Estrada. Sabi yung anyang envelope iniwan Naandoon na niya sa sasakyan ko sa parking. Paano ba yun? Di sa'yo na. Di walang hiya talaga, makikita ninyo, Nag-iwan pala. Yun ang tanong mo, nag-iwan pala yan, ba't mo iniwan? Nag-iwan, iniwan mo rin. Di ba? In bad faith Di ba? May motibo, tarantado, walang hiya ngayon, nasa na ba tayo? Mga kaibigan. Di tatakbo nga raw.
Ang kinakapitale, kinakasangkapan na naman OFW. Ilang taon ka ng congressman, magtatatlo na. Oo. Ano na nagawa mo sa OFW? Nako. Yung mga pinagdadadaldal nito kung magkaminsan, malayo pa sa interest ng OFW. Paano nga? Hindi ka naman OFW eh. Kinakasangkapan nyo lang yan eh. Kaya mo na gagamit yung mga gago, nagpapagamit din sa'yo, kasi mga peki rin yung organisasyon na yan eh. Nako. Di ba? Nagkakakwarta rin sa mga OFW yan eh. Kunyari, ilalaban nila yung mga kapakanan ng OFW, hihinga nila ng kontribusyon. Pinagtatrabaho pa sila ng OFW. Naglilidir-lidiran, di ba, sa mga grupo ng OFW. Pero sa totoo lang, mga nagsasamantala yan, mga exploiter yan. Ha? Dapat ang kumatawan sa OFW rin. Oo. Pagka ang kumatawan sa OFW, employer o kaya labor official, nako, walang ipinagkaiba yun sa repolyo na ginawa mong bantay. Kambing pala, kambing. Na ginawa mong bantay ng repolyo. Nako. Sinusubukan po sana naming tawagin pero busy na yata no. Si Mayor Bistek eh. Kasi araw-araw laman po siya ng balita ngayon. Tuwing mababanggit ang mga senatorial candidates, kasama pangalan lagi ni Mayor Bistek ng Quezon City. Dahil po sa siya inihahanay nakuha na kandidato raw ng Liberal Party. Inirereserba ang pwesto sa kanya. Pero gusto nating malaman kung ba't nagkaroon ng ganong idea, Liberal Party. Siya ba, nagpresenta ba siyang kakandidatong senador sa ticket ng Liberal o ano? Baka may nagtulak. Hindi muna yun. Yun nga ang gusto nating alamin muna. Aalamin nga natin kung paano nangyaring napasama ang pangalan niya. Hindi ba? Tama. Saan nagmula yun? Saan nanggaling yun? Kailangan malaman mo kung saan nanggaling eh. Siya lang makapagsasabi niyan kung meron siyang nanggaling sa kanya yung idea na yun, di ba? Na mapasama siya sa mga kakandidatong senador. Ba't akong tatakbong senador kung ako naman ang nasa pwesto ni Bistek? Meron pa akong isang term. Yun namang term na yun, sa nakalipas na 2 term ko, may mga issue man, hindi naman ganong mabibigat ang mga issue laban sa kay Herbert, di ba? Oo. Lahat naman na nakaupo may issue eh. Ganyan ang Pilipinas eh. Kasi nasa Pilipinas ka. Ngayon, pagka nakapwesto, wala nang issue. Nasa ibang planeta ka na. Ibang planeta. Nasa Mars ka na, no? Kaya sa Jupiter. Kasi dito, gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama. Pareho yun. Masama. Pareho masama yun. Masamang gumawa ng mabuti. O yung mga gumagawa ng mabuti nga rito, masama eh. Di ba? Oo. Natatalo eh. Natatalo nga. Ang binoboto nga yung convicted plunderer. Convicted plunderer na yun, binoto mo pa. Di sana bumoto ka na lang nung hindi pa na-convict. Kesa yung convicted na. Yung may kaso pa lang. Di ba? Kung yun lang ang pagpipilian mo, sino pipiliin mo? Yung may kaso pa lang o yung convicted na, parehong kakandidato. O doon ka pipili, kasi lesser evil lang pagpipilian mo, di ba? Ang pipiliin mo ron yung, siyempre, hindi pa siya convicted. Di ba? Sabi nga hanggat hindi napapatunayan, inosente yan. Di ba? Hanggat hindi napapatunayan, nagkasala yan. Ano ba sa English yun? A person is presumed innocent like Enrile. Enrile is always presumed innocent. Because he has proven
his influence. Ganun po yun di ba? Oo, Ganun po. influensya nga. Mga kaibigan. He's always innocent. Because he is influential, ganon. Even before, during the kudeta. Innocent yan, mga kaibigan. Di ba? Oo. Ang ganda ng batas natin Pinakamagandang batas ito sa Pilipinas. Araw-araw pwede mong baguhin. Oo. Depende sa Supreme Court. Oo. Di ba? Araw-araw dito pwedeng baguhin. Nako. Saan bansa meron nun? Nakakita ka na nun? Wala nga. Talo. Kaya tayo sa buong mundo ang pinakamagaling. Oo. Oh, hindi kaya ng Amerikano yun Kaya ba ng Japan yun? Hindi. Mauunlad na bansa yan Mauunlad nga kayo. Oo. Dito. Pero shit kayo. Kasi sa Pilipinas, nababago batas pag gustong gawin. Araw-araw pwede. Di ba? Tama. Ibabatas kay Enrile. Ibabatas doon sa iba. Sa pangkaraniwan. Ito, nagrereklamo sila kay Gloria. Ito raw she's getting due process under PH laws. Sabi ng Malacanang. Sabi ng gago sa Malacanang na nagsalita nito. Kuloma. Ano pangalan? Si Kuloma. Si Kulangot. Kulangot. Si Secretary Kulangot. Alam mo kung bakit Kulangot? Bawal na mangulangot. Oo nga. Pati magkamot. Ang mga pulis. Kulangot at kamot. Mawalang galang na sa mga chumichirit kumbirit ngayon sa mga umakain ngayon. May utos ngayon ng PNP na sa mga pulis, huwag kayong mangulangot. At magkamot. Sa publiko. Sa publiko lang naman yun. Huwag din kayo magkakamot kasi kung ano-ano kinakamot nyo. Minsan kung ano-anong kung saan kayo nagkakamot na parte ng katawan Di ba magkamot ka sa mga, sa itaas. Huwag lang sa ibaba. Baka kung ano na kinakamot mo Ngayon, kung gusto mo magkamot, lagay mo yung kamay mo sa bulsa. Parang di halata. Tapos kamuti mo, parang di halata. Paano maipakamot nyo sa iba? Sabi, bawal masama bawal ako kinakamot mo, pati kuyukot mo Tapos makikipagkamay ka. Tuloy pati ko na ngate ilong. Mangungulangot kayo, tapos makikipag-shake hands kayo. Kadiri. Di ba? Oo. Tama naman yun. Yung ba, kailangan pa ipayo? Diba? Kailangan pa ba yung iutos sa kanila? Hindi, kaya inuutos. Nakakalimutan nila kasi. Marami kasing gumagawa. Pero basic yun, hindi mo dapat gawin sa publiko yun. Hindi, merong may bisyo Kasi nawala na yung good manners and right conduct sa grade 1. Diba? Good manners and right conduct. Sa grade 1, di na nila inabot Kaya ganyan na. Kaya kailangan dito, araw-araw, pinapaalala mo kung ano yung dapat at hindi dapat. Yung propriety. Kanya-kanyang paandar yung mga pinuno. Noong panahon ni Ping Lacson, bawal malaki yan. Diba? Kailangan 30 something lang yung bewang mo. Pero yung malaki bulsa, hindi bawal. Tama. Yung tiyan lang ang malaki. May namang panahon kung natatandaan ko, ang kaibigan mo, si Rason, bawal yung mga may alahas. Ay, oo, yung nagsusuot ka ng mga alahas, habang naka-uniform. Hindi sinasabing bawal mangutong Dapat yun talagang ipagbawal. Yun. Ngayon, nasan ba tayo bago tayo mapunta sa kulang? Sa PNP. Usapang kulangot yan. Dito tayo. Nakakatawa yun. Kulangot na yun. Marami na naman ngayon talaga nagkakagulo. Kamukha sa Caloocan. Ang ganda ng laban dyan. Sa pagka-alkalde. Caloocan? Oo. Si Erice, Ichibiri, malapitan. Sa Caloocan. Caloocan yan. Dahil kung ako kay Herbert, hindi na muna ako tatakbo siguro. Oo, senador. Kasi sure win naman siya sa pagka-mayor ulit Oo, tsaka tuloy mo na yan, di ba? Oo. May last term ka
mahigpit ang laban sa senador. Puro dating kampiyon yan eh. Oo. Sila Drilon. Hindi, tsaka yung nagpapanukala na baka bitag yan eh. Baka yan eh, lambat. Parang iskulang ang dating baka yan eh, kuwan yan eh. Yung patibong. Oo. Itutula ka sa bangin. Kumbaga, sa contest ng kantahan, mga dating kampiyon yan. Ang hirap talunin. Nasa banig ka na, lilipat ka pa sa sahig. Di ba? Recto, baka kalaban mo. Hindi yun eh. Bakit naman anong ideyang ano yun? Yung ibig ko sabihin, ba't nagkaroon ng ganun? Di ba? Ayun ang gusto natin malaman kung kaninong idea. Baka idea ni Speaker Belmonte. Di ba? Saan hindi kumagat dyan? Si Mark Velarde. Pinatatakbo rin senador yan eh. Una, gusto na eh. Bandang wala, hindi, ayoko. Nakapag-isip pa. Tatakbo na lang ulit ako. Sa Caloocan naman, maglalaban-laban. Tatakbo raw ulit si Echeverry. Naku po, wag na. Ito, congressman to, di ba? At hindi pa rin tapos ang term nito. First term pa lang niya ngayon Pero laway na laway makabalik. Oo, iba kasi yung mayor ka eh. Meron kang Tsaka nung mayor siya ba? Nung mayor siya eh. Hindi niya nagagawa ngayon yung mga ginagawa niya bilang congressman. Alam mo kung ano? Ano? Yung nangihipo ng babae. Pag congressman, hindi mo magagawa pala yun. Pag mayor lang. Di ba madalas mareklamo yan? O tungkol sa babae. Lahat na madaanan. May ano pa yan noon, di ba? May rape case pa yan eh. Dinadahas ba? Parang mangingidnap na ano eh. Parang asong ulol na naglalaway lagi. Bigla na lang bababa sa sasakyan. Ililips to lips kung sino masalubong. Ay, kadiri. Bakit kaya? Ay, may diferensya yan. Ewan ko lang Hindi, ba't nung congressman wala siyang diferensya? Baka gumaling na. Hindi, kaya nga gusto niya makabalik eh. Para mabalik din yung dati. Kasi mahirap magpigil yung sarili mo. Baka bigla siya manigas. Mahirap isuppress yung sarili mo sa gusto mong gawin, di ba? Tapos sino pa? Malapitan. Incumbent yun. Si Egay Irice. Ako po, wag rin yan. Ngayon, yan si Egay Irice, may tulog sila dyan. Pareho. Pag tumakbo yan, tatlo silang tumakbo. Kasi nung yan, wala sa partido ng administrasyon, nananalo eh. Aalis, matatapos ang term, lumipat ng pwesto, babalik, nananalo lagi. Wala pang talo yan eh. Di ba? Si Irice. Di lalo ngayon, nasa partido siya ng liberal, di ba? Yan ang administration party, di ba? Tama. Maganda-ganda laban sa Caloocan. Kung si Irice, makakalaban niya si ang tawag? Malapitan. Si Malapitan, malaki chance niya dyan eh. Malakas siya rito sa 2nd district eh. Yung 1st district, yun ang baluarte ni Malapitan. Yan yung mga dagdag ng tao. Mga hindi naman taga Caloocan. Di ba? Yan yun doon sa bagong Kamarin. Bagong silang. Yun. Malalayong lugar yun. Yung sa Nubaliches yan, di ba? May satellite city hall doon eh. Meron nga, North Caloocan. Yan ang yan. Mahirap kalaban si Malapitan dyan. Kasi pati supporter niya, pinahagisan ng granada. Para ibintang sa kalaban. North Caloocan, si Malapitan. Diba pag kami supporter yan na die hard, biglang nahagisan ng granada eh. Ngayon, ang pinagbibintangan yung kalaban eh. Pero nangyari sa kanila eh. Hindi na raw masyadong namamasyal sa eh. Sa casino? Dati Talunan Oo. Tatago lang. Tatago lang. Para hindi siya malapitan. Yan yung malapitan na hindi matagpuan eh. Hindi malapitan. Ewan natin si Baby magaling sa Baby Assistio kung tatakbong kongresista, no?
Bagay, anak niya, Vice Mayor eh. Si Maki ba yun? Si Maki. Yun, may ilalabas din nyo kung sakasakali. Ito balita. Ito balita. Ito, dito lang nyo maririnig sa programa natin. Kasi iba ho talaga programa natin. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Ito magiging balita. Pakinggan ninyo. Alam ba ninyo na dito po sa sa immigration, sa Bureau of Immigration, ito'y nasa ilalim ng Department of Injustice. Nako po. Ni Dilima. Ito na, di ba mag-i-eleksyon na. Magre-resign na si Dilima eh. At bago bumaba ito sa pwesto, silang dalawa ni Mison. By the way, may nagtatanong, may nag-text dito eh. Yun bang si Valerie marunong sumayaw nung kamukha sa Playmates? Playgirls. Playgirls. Nag-twerk. Work it like ano sagot? Si Valerie Concepcion. Hindi, tinatanong nga ako eh. Bayan mo, pagka nagkaroon ako ng pagkakataon at kami na, doon ko palang malalaman. Alamin natin yun. Pero mukhang marunong to, kaya nga si Mison eh. Ang gusto kong malaman kung buntis na talaga eh. Ayun. Si Valerie Concepcion. Ngayon, ito, serious ha. Yung pong bago bababa na sila, alam ba ninyo, nagkaroon ng midnight appointment sa Bureau of Immigration para sa 20 katao. 20 midnight appointments ito. Nung Lunes, sinubmit na ni Mison ang listahan. Pero nag-i-interview pa ho ngayon ng mga aplikante. Hanggang Miyerkules. Kapatid ni Hagad. Loverboy. Pasok. Ilan ang binenta na aplikante? Yan po. Ito yung sinasabing appointment for sale. Mga kaibigan, ito ang abangan ninyo na susunod nating ibubulgar. At siyempre, bukod sa palatuntunan natin, mababasa lang yan dito po. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Ba kung sino yung driver lover? Sino? Matangkad daw yan. Sino pa? Di yung bago. Driver lover sa Department of Justice. Si Ronnie. Si Bokal. Ronnie nga. Si Bokaling. Naika nga, driver lover. Basta driver. Galing, no? Na nagka-mansion sa Urbistondo, Pangasinan. Baka tumama sa loto. Na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ang sarap naman maging kuwan maging mama. Ito naman playboy. Playgirl, kung may playgirls, ito naman playboy. Basta niyan, puhunan niyan, marunong magmaneho, magaling magmaneho. Ang gusto paborito ni Dilima, yung chalap-chalap. Chalap-chalap, chalap-chalap. Chalap-chalap. Chirit kumbirit. Mga kaibigan, Percy, Lapid, Fire! Percy, Lapid, Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko.
Mga kaibigan, kami po ay pansamantalang muling magpapaalam. Maraming po salamat. Ito po si Rose Novenario. O naman si Peter Calastra. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Lapid Fire. Ito po si atong mama, buhay po kayo. Oh yeah! Sa pangalan po ng 8 Media Broadcasting Network, ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaw! Rod Senyeres! Ang tabayanan po susunod na ang palatuntunang Katapat at Karancho. Kasama po si Mayor Alfredo Lim at si Miguel Hill. Percy Lapid.